Dumating na po ang mga holidays, ang mga family reunions and gatherings. Hindi talaga po maiwasan na makatanggap tayo ng mga puna na sometimes from a good place naman, galing sa ating mga family members. Ito po yung mga punang tinatawag nila sa social media na ngayon na toxic Filipino traits. Tama. Kayo ba nakaka-experience kayo ng gano'n? Dati parang, kailan ka ba magpapakasal? Nung single pa ako. Nung nagpakasal na ako, kailan ka ba magkakaanak? Nung nagkaanak na ako, kailan ka magkakaanak ulit? Ito yung masasabi ko, girls. Nakikialam talaga lahat ng mga tao, kahit anong culture. Kultura. Hindi lang to Pinoy. Hindi lang Pinoy. Kasi sa Brazil, ganon din ang mga tita namin, ang mga lola, mga ganon. Ganon talaga lahat. At saka, is it ano lang ba? Gender specific? Mga babae lang ba nagsasabi niya? No. Kagabi lang may natanggap ako na komentong parang kita-kita ko na sa kanyang mukha parang nakasmile na siya sa akin. Meron siya sasabing maganda. Sabi niya sa akin, "You're pretty pala." Lalaki yun. We get that a lot, actually. So it's not gender specific, di ba? No, And even when pag umuwi naman ako kay mama, which is in the US naman, ganon din yung mga ibang tao, kahit hindi ko kapamilya sila, kumbaga relatives talaga, yung parang may bago. Parang, pumayat ka ba? Parang nagbago yun. Basta ang daming ganon. So I think it's normal or it's common, no? Na lahat ng culture. It's not gender specific and it's not Country. culture specific. Yes, it's not a Filipino Iba-iba thing. talaga. Ako yung lagi sinasabi, kailan ka ba mag-aasawa? Pag ano na po? Jonas! nga ba? Bakit nga ba may ganyan? mga ganito? At sure po akong may ibang opinion din ang ating mga kada. Kaya naman, mabuti pa, let's watch this. Ayoko po yung hindi po nila pinag-isipin sinasabi nila na nakakasakit na po yung sinasabi. Ayoko po yung hinahanap ko po yung taong wala na, matagal lang po. Ayoko po yung mga sinasabi nila na like mga panlalait, gano'n. Like yung mga, iba't iba sinasabi nila na makakasakit sa mga tao. Yung toxic traits po na ayaw ko, yung pinagkikismisan po ko pag nakatalikod ako. Ayoko po yung nanghuhusga po sa ibang tao po. At para samahan tayo pag-usapan ng iba't ibang toxic traits dito sa atin. Mga kada, let's all welcome. Nandito na siya, si Doc Rhea Villa. Welcome back. Hello, magandang umaga. Good morning. Good morning, Doc. Salamat. Wala akong comment sa'yo, Doc. Baka mamaya. Oo nga. Narinig mo naman yung mga examples, di ba, Doc? Oo. Saan nga ba nag-uugat itong mga tinatawag na toxic Pinoy traits? Very interesting yan kasi namana natin to sa colonialism, di ba? Kasi dahil authoritative yung pagkasakop nung time na yon, nag-iba yung dynamics, naging authoritarian parenting din. So more of dictative, nakikialam yung mga mas nakakatanda kasi at that time, naniniwala sila na kapag binigay yung feedback sa mas bata, susunod lang talaga. At minsan, may tinatawag tayong yung healthy boundaries, doon na rin minsan nawawala. Kasi collectivist din tayo. Yung problema nung isa, pinoproblema din nung kapwa nating kapamilya, di ba? So lahat na yon, whether promotion, meron ba silang pamilya, may anak na rin ba? So doon nagkakaroon ng toxic family culture kapag naghalo-halo na yung kultura at yung mga namana natin nung colonialism. Pero help us understand this, Doc, because you study the minds of people and their behaviors. Should we take it as an offense? Should we be offended by this? Should we take it negatively? Kasi, 'di ba, parang sometimes it comes from a place of care, of concern kung bakit ang feeling ng nanay mo hindi nagpo-progress ang iyong buhay because
up to now, you're still single. Correct. Or ng tita mo na if you're putting on weight, na parang, is there something wrong? Or maybe if she says that you can start thinking about a healthier lifestyle. Should we think of it that way or should we be offended by it? Ano ba talaga? Maganda yung question, no? Kasi sa totoo lang, maganda yung pinanggagalingan. At ganun din tayo mag-bonding. Parang conversation starters kasi yan, no? Kaya lang, Small talk. masyadong sapul. Diba? So kung parang kararating mo pa lang yun na kagad yung tanong. Bad mood ka na agad. Oo, paano Kararating mo pa lang sa paano ka party. magsusurvive hanggang madaling araw, di ba? Oo, pero parang it's a way to communicate, to update. Kaya lang minsan hilutin natin na mas pleasant sana yung conversations bago umabot doon sa bakit wala ka pang anak, bakit. Minsan kasi wala ring sagot eh. Di ba? Ang hirap nang sagutin. Bakit nga baka walang anak? Parang hello talaga siya. Ganon tayo It doesn't require an Exactly. answer. So, ganun mag-hello yung mga Pilipino, di ba? Ganun makipag-bonding. Kaya parang nasanay na tayo. Kaya lang, kapag you're also in a place na sensitive, may pinagdadaanan ka din, iba rin yung reception or pagtanggap natin. Yes. So, doon natin titimplahin. Kung tayo yung magbibigay ng feedback, handa na kaya itong pamangkin ko, marinig itong sasabihin ko, or antayin ko kumain muna. Diba? So, siguro i-pace natin yung, yung busog ating muna siya. conversation. Or ano muna. Lalo tumaba. Or timplahan muna, di Yes. ba? Oo. Bad mood ba siya ngayon? Dahan-dahanin. But I don't think they will go to those Parang lengths eh. girls, feeling ko, Doc, correct me if I'm wrong, parang may generation gap tayo dito sa nangyayari. Kasi, yeah, I Go think ahead. kasi nga may wokeness na nangyayari ngayon. Yes. So, ang mga kabataan natin tuloy, very sensitive na because of what they watch on social media na dapat ganito. Dapat May hindi sila comparison. hindi Oo. sila body shaming. Dapat Yes. hindi sila, 'di ba, mapagtanong tungkol sa personal kong buhay. Actually, yung kabataan ngayon nagsa-cycle breaking na. Pumapalag na eh, diba? Oo. Nag-e-explain. So, nung tayo yung bata, nandun tayo sa parenting style wherein you will just accept. So, nakikita mo na rin yung difference between, let's say, the Gen Zs, the Gen Alphas, Bata diba? pa po. Na hindi na, na hindi na ganon. So, you could also see hope na eventually, itong toxic family culture will be improved in time. Meron po ba tayong mga katanungan ng tahimik ng ating Parang audience? tungo ng tungo yung audience natin Meron po. Baka guilty. Meron bang guilty po ba dito? Ayun, Ayun. si Mami Mami Nori. Si Mami parang gusto pa talaga mag-react kanina pa. Oo. Doc, kung ikaw ay isang tao na paulit-ulit na lang na kumbaga sasabihan ka ng yung hindi magandang sa pakiramdam at sa pandinig, paano ka sasagot sa taong 'yon na hindi naman din siya kumbaga masasaktan. Unang-una may tendency talaga tayong yung values natin, pinapasok talaga natin sa ibang tao, 'di ba? Pero story kasi niya 'yun eh. Storya mo 'yun, 'di ba? At ikaw lang ang may alam. So maybe you could explain some parts ng storya mo. Like minahal ko yung dalawa, 'di ba? At I have so much love to give, kaya open pa rin ako sa next relationship. Maybe explain yung needs mo in a ganda positive way para maintindihan niya kung saan nanggagaling. Kasi masakit talaga eh, pero dahil hindi kanya kilala ng lubusan din. 'Di ba? So maybe explaining certain yung mga why mo, bakit ba natin ginagawa yung action na yon, bakit ba ito yung nangyayari sa buhay natin. Konting explanation would lessen yung ganong comment kasi na-educate mo siya doon sa buhay mo. Sabi mo, masyado po ako Explanation. Explanation. Kung worth Konti it lang siya, naman. Mami. Oo, kung Pero worth kung it. hindi naman worth it yung kausap mo, edi Kev. Kasi sabay po nagtatawanan eh. Yun yung Diba? masakit. Ginagawa pang joke. Parang Nagpapakwela pinaparinig siya. sa iba. Buti po kung one-on-one ako. Oo nga. Usually on a public setting yun eh, di ba, Mommy? Yun ang masakit, Dok. Kapag may tawanan na Ginawang At joke. laging ano yan, no, 'di ba? Yung parang sense of humor ng Pinoy kasi very personal attack, 'di ba? Parang Dinadaan po sa humor. Oo, sa humor.
which yun nga yung kultura natin na medyo hindi gano'ng kaganda kasi may nasa-sacrifice na tao Yes, doon sa temporary na naptawanan. At the expense of one person. Dapat po ba daanin din sa biro yung comeback? Di ba? Depende. Pero na-explain niyo po ba ano po bang problema sa pangatlo? Nabalik niyo po ba yung tanong? Ano po bang Hindi po, problema? ang pinaka-focus po ng tanong ko, Doc, yung paanong trato ang gagawin sa mga ganon. Okay. Na hindi ka magre-react ng pangit. Tama. Maganda yung tanong. Yun No? po yung gusto So, ko. depende po sa lalim ng relationship mo dun sa nagko-comment. Kung hindi masyado malalim, hindi siya dapat pagtuunan masyado ng worth, no, ng pansin. Kasi walang malalim na relationship. Okay, so kung acquaintance mo lang siya, actually, hindi ko ina-advise na lagi kang tumambay sa group na yon. Oh. Oo. Hanapin mo yung taong magbibigay din ng value. Kasi ang dami mong value. Okay? Kaya lang napupunta ka sa isang sitwasyon na parang binababa yung value mo. So una, hanapin mo rin yung kalahi mo na yung importante ang friendship, ang intimacy, ang relationships, no? So yun po yung una. Kung importante naman po sa inyo yung nagsabi, kailangan po siyang iset aside at kausapin ng masinsinan. Mahal kita, importante ka sa akin, pero sinasaktan mo ako doon sa komento mo. So okay lang po mag-express ng emotions. Kasi minsan tayo parang mahina kapag pagka umiyak or parang pag nagre-react tayo. Or Pero napikon. oo. So may depende po sa lalim ng relationship, and then find ways po na yung self-worth nyo, yung halaga nyo po sa sarili is napakataas na medyo kaya natin hindi pansinin masyado yung mga komento. Easier said than done kasi proseso to. Pero ano po, kung alam nyo po at kilala nyo yung sarili nyo, etong mga taong to hindi masyado nagmamatter. Focus on what matters or who matters. Huwag mo na silang samahan, mami. Thank you po. Thank you po, Doc. Inaway. Huwag mo na samahan. So, kami sama. Kami na bago mong barkada. Oo. Kaya, Doc, ano na lamang po ang maipapayo natin sa ating mga kada? Okay, 3 payo siguro, no, mabilis lang. Una is yung emotion regulation. Meaning, pigilan din yung damdamin. No? Kung nakakasakit, tingnan mo muna yung intention mo, wag na sabihin. Okay? Kung ikaw naman yung makakatanggap, no, i-regulate mo rin na parang, pagkatao ko na ba to o parang saan siya nagagaling, wala siyang alam tungkol sa akin. So, bago ka magbitaw ng comment, i-regulate or i-control muna natin yung emotion. Yun po yung isa. Pangalawa po is healthy boundaries. Nagmamahalan tayong magkakamag-anak, kaya nga tayo nagre-reunion, pero minsan, tingnan din natin na nakakasakit. No? So, yung healthy boundary is hanggang saan ako pwedeng mag-extend ng aking bonding at kailan ako nakakasakit. Okay? At pangatlo, mag-concentrate po tayo sa positive experiences tsaka shared experiences. Pareho kayong dadalo doon sa gathering. No? At yun yung maaalala taon-taon, di ba? Tuwing magkikita kayo. So, concentrate tayo on good things. So, instead na sabihing, uy, tumaba ka, or ba't hindi ka na po-promote, pwedeng sabihin, uy, anong natutunan mo this year, ngayong 2024? Kwentuhan mo nga ako. And then siya yung magsasabi. So instead na medyo judgmental yung ating leading yung questions natin, pwedeng reflective. So by changing yung ating questions, nagke-create tayo ng mas harmonious na gathering. So sana po magawa po natin yun. Kasi at the end of the day, nagmamahalan tayo, kaya nga tayo lagi nagkikita. No? Pero doon tayo mag-focus sa parang positive experiences. I think in everything we just have to be more thoughtful about the things that we say, 'di ba? Nagbigyan natin to ng mas marami pang thought, 'di ba? Yung mga words na sinasabi natin bago ito lumabas kasi minsan matik Matik yung punahin kung anong itsura, Walang matik preno. Walang preno ang bibig. Kailangan natin magpreno. Preno-preno din po. Pero, Doc, maraming salamat po din sa inyong time. At sa mga kada po natin na may karagdagang katanungan po, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap? Oo. So, pwede nyo lang ako i-follow sa TikTok under Psych Rhea Villa. So, yon, marami pong mga libreng advice at pwede po kayong maka-interact sa akin.